3 years na pala sila na hiwalay. Tinago lang ng kanya nang akala natin magkakatuluyan na sila. At sayang naman, bagay na bagay sila, di ba po? Sabi rito sa balita ng balita, malaking revelasyon ang ibinahagi ng American at Filipino actress na si Lisa Soberano na 3 taon na pala silang hiwalay ng dati niyang love team. Lumamlam parehas mga kababayan yung kanilang karir na dati po. Talagang pinagkakaguluhan yung kanilang... They would literally call me the family dog. Tawag sa kanya aso mismo. As in literal na aso. Yun ang pagtrato sa kanya. It is an horrific memories mga kababayan. Kaya sabi dito, as one traumatic experience recounts, she shared, I was the only one that was not allowed to participate. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin itong revelasyon mga kababayan ng actress na si Lisa Soberano. Una, sabi niya sa kanyang revelasyon, 3 years na pala sila na hiwalay. Tinago lang ng kanya jowa. Jowa talaga niya, Mr. Maravillas. Yan ang tawag ng mga kabataan sa boyfriend or girlfriend. Jowa. Tinago for 3 years. Matagal na pala hiwalay mga kababayan. Yan o. He was my first love. 3 taon na pala silang split. Nakapanginayang mga kababayan. Pero mabuti na to na nag-split sila kaysa magpakasal muna. Diba? Pagkatapos, mag-split lang. Pero ang isa pang matindi na revelasyon mga kababayan niya, yung kanyang traumatic experience. Yan o. Lisa Soberano recalls mom's drug addiction, abuse by foster parent. Ang trato daw sa kanya, aso. Matindi, mga kababayan. Ito yung classic example ng inhumanity of human beings. Pero unahin ko muna sa inyo mga kababayan, itong kwento ng split. Nang akala natin magkakatuluyan na sila. At sayang naman, bagay na bagay sila, di ba po? Sabi rito sa balita ng balita, malaking revelasyon ang ibinahagi ng American at Filipino actress na si Lisa Soberano na 3 taon na pala silang hiwalay ng dati niyang love team partner na si Enrique Hill. Sinabi ng actress na parehas silang hindi naging matapat sa mga taga-suporta ng tambalan nilang Liz Queen. At matagal na rin niya umano itong gustong ipagbigay alam sa mga tao. Sabi niya doon sa podcast na Can I Come In, isang podcast cinema documentary sa YouTube, I've been honestly itching to tell people this because I have not been very truthful. Si Enrique Hill daw mga kababayan, ayaw kasi mo nang i-reveal sa publiko. Kaya pinagbigyan niya naman yung kahilingan na wag mo nang sabihin sa mga fans niya. Although kating-kati na pala siya, na sabihin, Enrique asked me not to say anything about it first. Sinabi rin niya na nagawa niyang sumang-ayon sa desisyong ito ni Enrique dahil noong mga panang yon, may parte sa kanila na ayaw tanggaping maging totoo ang hiwalayan. Ngayon, natakot din daw siya, mga kababayan, na kung malaman ng tao yung kanilang hiwalayan na matagal na pala, tinatago lang nila, baka masira yung kanilang karir. Yan man talaga po sa mga tambalan, nasisira yung karir. Pero minsan, nagsasurvive din. Depende sa galing ng isang actress or aktor mga kababayan. Pero ang initial result niyan, talagang malaking epekto sa kanilang mga trabaho. Kasi siyempre, ang nagugustuhan nila yung tambalan. Nagkakaroon ng frustration yung mga fans. Hindi na mga kababayan, pinapatronize yung mga movies nila. Kaya tinago muna nila. Matagal na pala. Yes, sabi ni Lisa Soberano, I was so afraid that if people found out we were not together anymore, my career would go bad. Or people just would not love me anymore. Isa daw ito sa ugaling nakasanayan niya na isantabi ang sarili para sa kapakanan at kasiyahan ng iba. Bakit niya yun naisip? Actually po, ang totoo, sarili pa rin din nila yung iniisip siyempre. Yung karir nga pwedeng maapektuhan, hindi na sila ipatronize. Logi ang mga movies, pag ganyan. Kasi maiinis yung mga fans. Alam naman ninyo po yung mga fans. Ganon talaga. O diba?
Parang si Martin and Paps. Nang magkahiwalay, galit yung mga fans, nasira yung buhay ni Martin. Lumamlam parehas mga kababayan yung kanilang karir na dati po. Talagang pinagkakaguluhan yung kanilang tandem. Ganun ang buhay showbiz. Kahit nga po sa vlogging, nagkakita kayo ng mga couple at tandem ng mga vloggers nang magkaiwalay na, bumaba yung engagement. Pag nagkanya-kanya na, kasi siyempre, kung nagustuhan na yung chemistry ng tao, ng mga fans, kaya ako po, mas maganda sa atin yung solo flight lang. Samantala, bago pa man ang revelasyon ng aktres, sa hiwalayan nilang dalawa ay nauna na niyang linawin na si Enrique ang kanyang first love. Sinabi din ni Lisa na wala naman daw umanong ginawang masamang bagay si Enrique at wala ring masamang nangyari sa pagitan ng hiwalayan nilang dalawa. Hindi lang nagkaintindihan siguro sa kung anong bagay na ayaw na nilang sabihin pa o baka lumamlam talaga po. Sabi ng mga netizens, hindi ka na napag-uusapan kaya gusto mo pag-usapan ka. Magkukulit talaga po. Showbiz balita, normal yun na i-publish. Kasi nga po, may mga taong interesado din sa kanila. Kaya binabalita. Mga artista yan eh. Pero siyempre, hindi lahat gusto. Ganon ang buhay. Hindi lahat may gusto. Palampasin na lang ninyo yung balita kung ayaw ninyo. Importante din kasi yung variety ng nakita ninyo sa television, sa radyo. Kompleto yan. May politika, may economy, may lifestyle. Tingnan ninyo yung page ng dyaryo. May tungkol sa construction, may tungkol sa environment, may tungkol sa agriculture. Kasi hindi lang naman puro politika po ang kailangan ng taong marinig. Iba-iba yung interest ng tao. Kaya nga po ako dito, iniiba ko rin kasi nakakasawa na din yung lahat politics yung discussion natin. Masakit sa ulo. Kailangan may entertainment, may movies. Pag sawang-sawa ka na sa mga kwentong politika po, doon naman tayo sa entertainment. Di ba? Pero nakaka-entertain itong mga reactions ng tao. May nagtatanong ba? Sabi ni Ian, kunwari nagulat ako sa balita. Sabi ni Sherwin ko, medyo may naka eh. If nasya ka pa, artista ang mga yan, tapos ilang taon nang walang social media post na magkasama, malamang hiwalay na. Sabi ni Joshua, intindihin niyo kung paano kayo makakain. Sabi ni Les Nopia, wala namang may pakibe. Kayo, walang paki. Yung mga fans niya, may paki, siyempre. Di ba? O ngayon, siguro naman dito sa susunod niyang kwento, may paki tayong lahat kasi napakalungkot na experience po pala yung pinagdaanan ni Lisa Soberano. Hindi mo akalain na ang isang napakagandang aktres, isa siya sa may pinakang magandang mukha sa ating mga showbiz personality. May napakadilim pala na pangyayari sa kanyang buhay na kailangan nating pag-usapan to serve as a lesson para sa atin. Lalo kanyang nireveal mga kababayan, naging addict pala yung kanyang nanay. At imagine, mga kababayan, itinuturing daw siya na aso sa kanilang bahay. Ngayon lang ako nakarinig na ganyang uri ng pang-abuso po. Ito yung report ng Philippine Star, mga kababayan. They would literally call me the family dog. Tawag sa kanya aso mismo, as in literal na aso. Yun ang pagtrato sa kanya. It is an horrific memories, mga kababayan. Kaya sabi dito, as one traumatic experience recounts, she shared, I was the only one that was not allowed to participate in family movie nights because I was the family dog. So, they would literally call me the family dog. Imagine that. Matindi, mga kababayan. She also recalled being ordered to clean up after the real family dog and being told to use her tongue. A traumatic experience she described as part of the abuse she suffered in silence for years. Yung dumi po, pinadilaan sa kanya. Imagine, mga kababayan, ganun pala yung kanyang experience. Yung pang-abuso na ginawa sa kanya ng mismong pamilya niya. Yan ang sabi niya. My foster mother started really abusing me, not just psychologically. Their actual family dog took a shit on the carpet and she had called me to come clean it up and she was like, no, I want you to use your tongue. Gamitin mo niya yung dila mo sa paglilinis. Na-experience ninyo yung ganon. Si Lisa Soberano, mga kababayan, na-experience niya pala yun.
Imagine that. So traumatic, so painful mga kababayan. To this day, pag nare-recall niya, talagang todo ang iyak mga kababayan niya sa pang-abuso na experience niya mga kababayan sa kanyang pamilya. Kala ko niya, nagbibiro lang siya until she grabbed the back of my head and forced me on the carpet. Hinawakan siya dito tapos puner siya siyang dilaan mga kababayan, yung dumi doon sa carpet. Ganun katindi. Sabi rito, Lisa Soberano shared about the traumatic childhood in which her biological parents were caught up in illegal drugs and her foster parents subjected her to abuse including being treated as the family dog. Kaya pala ganun. Kasi nagagamit po ng pinagbabawal na gamot. Shabu. The actress said she was born to Jacqueline 18 in Jan 22 in the United States in 1998, adding that her parents were so misguided. May masamang bisyo po at ang babata pa, misguided parents. So anong aral dito mga kababayan? Importante talaga yung pagpalaki sa mga anak natin ng tama. Train up a child, sabi po sa Bible, in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Malamang yung kanyang mga magulang, hindi na napalaki ng tama din ng kanilang magulang, ng lolo niya. Kaya ganon, hindi man niya ginusto na siyempre ipanganak sa ganong uri ng magulang. Hindi man tayo pwedeng pumili ng kung sino ang dapat na maging nanay at tatay natin, di ba? So, it was so unfortunate, mga kababayan, na yung kanyang mga magulang, misguided parents. Trinato siyang hayop. So sabi ni Lisa Soberano, when I was born, these two kids, they were still two children. They just, and I feel like I'm giving them excuses right now. And that's what I always do. But they literally did not know what to do. Mga bata pa kasi, mga kababayan, yung kanyang mga magulang, misguided. Soberano noted that her parents were working multiple jobs to make ends meet. Jacqueline, however, yung nanay niya, had a bad addiction to crystal meth, shabu. John, meanwhile, was a chemist among many other things. They were kind of like this Bonnie and Clyde do. Yung sinasabi ni Lisa Soberano na Bonnie and Clyde do, mga kababayan. She was referring to yung infamous American outlaws po, mga kriminal na si Bonnie Parker at si Clyde Barrow na naging bantog mga kababayan noong panahon ng Great Depression sa kanilang mga krimen na ginawa, bank robberies, murders, and other violent crimes. Doon inialin tulad mga kababayan ni Lisa Soberano ang kanyang mga magulang. Matindi pala po. So yung kanyang mga magulang ay tulad kay Bonnie and Clyde, not really thinking about the consequences for me. She noted that they had her little brother next despite her not even reaching one yet. But later on, John had a child with a past girlfriend who had filed a restraining order against him. Binisita ng kanyang tatay ang kanyang past girlfriend pero nagkaroon ng matinding away daw. The girlfriend filed more cases including drug manufacturing, carrying illegal firearms, and trespassing. So nagresult ito sa pagka-aresto at imprisonment na kulong yung kanyang tatay, leaving Jacqueline, yung kanyang nanay, at saka yung kanyang kapatid behind. Pero yung addiction ng kanyang nanay got worse kasi nagagamit siya na shabu kahit nung buntis pa sa kanyang little brother. At pati yung kanyang little brother was born addicted to crystal meth. Matindi po. Mga kababayan pala yung pinagdaan ng buhay ni Lisa Soberano. Nakakaawa at kahindik-hindik mga kababayan. Kwento ni Lisa Soberano, itong mga masasamang experience niya, laging nagpa-flashback sa kanyang isipan. Soberano recalled some of her other childhood trauma, including with her mother's new boyfriend, na ang pangalan si Michael. This guy was really bad news, sabi po niya. Ninakaw nito ang isang minivan sa nakaparada sa kalsada. And then, he took me, my mom, and little brother. I was probably 2 at the time and my brother was 1. Very sharp, mga kababayan, kung yung kanyang memory. Imagine, 2 years old, naalala na niya yung mga kasamaan ginawa sa kanya mga kababayan. Though struggling to remember, she said they were staying in the van even as she also made attempts to escape. At the time niya, her mother's family already filed for a missing persons report and Soberano said they were on the news for kidnapping.
Marami pang nangyari mga kababayan, kaya buti na lang sabi ni Lisa Soberano, pinampo na lang siya at yung kanyang little brother ng kanilang grandparents. Yung kwentong ito mga kababayan, sa buhay ni Lisa Soberano, na dulot ng sari-saring reactions mula sa ating mga netizens. Sabi ni Roxanne, the life story ni Lisa made me realize na importante talaga na mentally prepared ka or mentally stable pag gusto mo nang mag-build ng your own family. Kasi sabi niya, her mother is only 18 nung binuntis siya and her father is 22. That age kasi, nasa exploring the world pa. At sabi niya, misguided din yung parents niya. Mas okay nang nag-break sila ni Enrique to heal at bigyang time to grieve sa mga trauma niya. Kasi kung nagpatuloy ang buhay niya with Enrique, tapos nagkaanak sila, maulit lang din ang cycle ng experience niya kasi di pa siya mentally stable. Sabi ni Katrina, sending hugs to you, Miss Hope. I really care about her story. I did not realize you've gone through something like that at such a young age. Talagang hindi mo akalain, ganyan ka-traumatic yung kanyang experience po. Sabi ni RST, sending hugs, Hope. Hindi biro, pinagdaanan niya. Always be kind, mahirap mag-heal sa trauma. Napakatalino mga kababayan ni Lisa Soberano. In the Philippines, there's this huge phenomenon called love teams. Love teams is when they put two actors together and they become kind of like a Brangelina, like a O, di ba? Akalain mong ganun yung pinagdaanan niya. Sabi ni Katrina, grabe, nakakaiyak yung istorya niya. Sabi ni Mayo de Leon, sa tagal sa showbiz, ngayon lang may ganyan pala siyang issue. Baka dahil matagal ng tahimik ang karir kaya gumagawa siya ng ingay ngayon. May ganun pang reaction mga kababayan. Talagang di mo maintindihan ng pag-iisip ng mga tao ngayon. Talagang tama yung sabi sa Bible, in the last days, perilous time shall come. For men shall be lovers of their own selves, without natural affection, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Diba? Sakto, mga kababayan. Sabi rin ni Grace Mendez, very tragic. Sabi ni Derek Mel, it's crazy how people on social media act like they own the place. They talk as if their opinion is the only one that matters. No filter, no care for who they hurt. Hiding behind the screen, they drop insults like it's nothing, forgetting there's a real person on the other side. Respect, that's gone. Empathy, missing in action. Everyone's quick to judge, is slow to listen, and allergic to admitting they are wrong. They post for likes, shares, and clout, even if it means tearing someone down. It's loud, it's toxic, and honestly, it says more about them than anyone they attack. Tapos, kipapangit naman ng mga bashers. Diyos me. Yan po ang reality sa social media ngayon. Nakakalungkot. Huwag na lang nating patulan yung mga toxic netizens. Di ba po? Kaya ko, yung mga bashers ko po, hindi ko po pinapansin. Lalong nagngingit-ngit. Pag pinatulan mo yung mga bashers, talo ka. Hayaan mo sila na magngit-ngit at magsasalita ng masasama. Di ba pa? So anyway, sinir natin ang ganitong kwento para mapulutan ng aral, lalo na doon sa mga tao na maagang pumasok sa dati ang tawag tahimik na buhay. Di ba? Papasok ka na pala niya sa tahimik na buhay. Ibig sabihin, mag-asawa na. Pero ngayon, magulong buhay na. Napalitan na, mga kababayan. Ay, papasok ka na pala niya sa magulong buhay. Ibig sabihin, mag-asawa na. Importante na ready at matured na. At yung mga parents dapat i-guide para hindi matulad po nito, nalulong sa masamang bisyo kasi. Bata pa, nakabuntis na, nabuntis yung babae, 18 years old. Yung nanay ni Lisa Soberano. Wala na sa tamang pag-iisip. Kaya tingnan niyo yung nangyari sa kanya. Talagang traumatic. Tragic, traumatic, horrific experiences. Pero nakaka-believe din, mga kababayan, si Lisa Soberano. She is a strong woman. Nagawa niya lumaki ng maayos at matalino. Napaganda pa rin niya yung kanyang buhay despite doon sa mga masasama na nangyari sa kanya. Wala mismo sa kanyang sariling pamilya.
Di ba po? So nasa sa atin po ang pagpili ng ating landas. It is our choice. Maganda yung naging choice ni Lisa Soberano. Ang ayusin yung kanyang buhay. Tama po? At hindi na matulad sa naging experience niya sa kanyang nanay at sa kanyang tatay ang posibleng mangyari sa kanyang sariling pamilya kasi inayos na yung kanyang buhay. Alam niya kung ano yung mali, yung masama at yung tama. So, support Lisa Soberano sa kanyang mga mithiin na maayos ang kanyang sarili para sa kanyang future family. Nagkaiwalay man sila ni Enrique, ibig sabihin, hindi si Enrique ang para sa kanya. May mas mabuting tao pa siguro darating sa kanyang buhay na kanyang magiging kasama abang panahon. Till death do us part. Di ba pa? Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TM, click subscribe nyo po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.